Sinong excited ngayon? Amen. Praise the Lord. Sige nga, batiin mo yung katabi mo. Sabihin mo, magandang hapon. Ayan. So today is another day to praise the Lord at ma-encounter siya. Amen? So, we are now on the second part of our series this month entitled Rescue. At last week po, ang pinag-usapan natin is about God's love and compassion for the perishing. Diba, nakita natin how eager God is in reaching out sa mga nawawala. Talaga namang hindi po siya tumitigil para abutin tayo. Amen? Ayan. So ngayon po, ang pag-uusapan natin ay matindi rin. Sabihin mo sa katabi mo, matindi to. Ayan. Today we are going to talk about the saving power of the gospel. Amen. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, na nandito kami, Panginoon, nakikinig ng salita mo. Naniniwala kami, Lord, na sinadya mong dalhin kami dito, Lord, because this word is for us. And Lord, we will claim it, Panginoon. Makikinig kami, iintindihin namin, Panginoon. Buksan mo ang mga puso namin, Lord, at naniniwala kami, Lord, na lalabas kami ng lugar na ito na may bagong pananaw, Panginoon, at bagong puso. We thank you, God. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. So usually when we talk about salvation, ang nasa isip po natin ay nailigtas tayo sa impyerno at langit na ang destination natin. Tama ba? When we talk about salvation, totoo po ito. Pero today, God wants you to understand more clearly kung saan ka pa niya niligtas. Kaya po ang title ng pag-uusapan natin is The Saving Power of the Gospel. So He wants you to understand this. Salamat nga pala sa gumawa ng PowerPoint ko, si Ren. Thank you. So nice. Okay, so bakit ba ito powerful? Now, in Romans 1:16, when Paul was longing to visit Rome, meron po siyang sinabi dito about the gospel. Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Okay? Sinasabi ni Paul, hindi ko kinahihiya ang gospel because what? It is the power of God that brings salvation sa lahat ng naniniwala. Ito daw po ay kapangyarihan ng Diyos. Okay? Sino sa atin dito hindi niya kinahihiya ang gospel? Amen. Pero teka, kailangan maintindihan natin what is the gospel. So, the word gospel literally means good news. At nag-occur ito 93 times in the Bible, exclusively in the New Testament. So, in Greek, it is the word euangelion, from which we get our English words evangelist, evangel, evangelical. Okay? So, ang gospel po is the good news concerning Christ and the way of salvation. Ito yung good news, ito yung ginawa ni Jesus Christ. And as stated in John 3:16 to 17, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." So the good news is that si Jesus ay nagkatawang tao para iligtas ka sa kasalanan mo. Siya po ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Amen? And for you to better understand kung gaano ka-great ito, titignan po natin yung power ng ginawa ni Jesus Christ. Amen? Sabihin mo nga, power. Ayan, power. Ganon, di ba? So, unang-una po, God wants you to understand na yung ginawa po ni Jesus is so powerful that it turned you from enemies to children. Amen? Bakit po enemies? In Romans 5:10 it says, "For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life?" Opo, tayo po ay naging kaaway ng Diyos. God is so perfect. He is so holy that He is so angry with sin. Galit po ang Diyos sa kasalanan. And sad to say, lahat po tayo ay nagkasala. Tama po ba? Sino pong hindi nagkasala? Buti naman, wala. Okay, lahat po tayo, di ba? At ang status po ng tao ay dahil sa kasalanan, tayo po ay naging kaaway ng Diyos. Sino dito naranasan niyo na magkaroon ng kaaway?
Parang lahat, no? Grabe, may kaaway. Di ba? Kapag kami po mag-aaway kami ni Pastor Eric, lagi kong sinasabi sa kanya, sige ka, wala kang baon. Yan panakot ko eh. Tapos pag si Pastor Eric naman galit sa akin, cold treatment yan. Ako, hindi ako papansinin yan. Di ba? Ang hirap, di ba, pag may kaaway ka? Parang lahat ng connection, lahat ng benefits dati na nakukuha mo dun sa friend mo, pag nag-aaway kayo, putol lahat. Di ba? Minsan nga sa mga magkakapatid, naalala ko yung kapatid ko nagalit sa akin, one time. Yung brother ko, sabi niya, at pasakay kami ng LRT, galit na galit siya sa akin. Tandaan mo to, ate. Hanggang ganito na lang talaga tayo forever. Sabi niya sa akin, ay, bongga! Di ba? Kapatid ko yun, pero bakit ganon? Di ba? Minsan ganon pag nagagalit tayo, di ba? O kaya minsan, pag may kaaway tayo, sinasabi natin, okay lang, kaya kong mabuhay kahit wala siya. Sino dito nasabi na yon? Di ba? Ang dami. Pero imagine mo, kapag Diyos ang kaaway mo, literal, hindi mo masasabi yon. Hindi mo masasabi yon. Pero buti na lang hindi mo kaugali ang Diyos. No, buti na lang si Lord, minahal ka kahit nung kaaway ka niya. Amen? Kaya nga, ang sabi kanina sa verse 10, we were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Kaaway ka pa lang ng Diyos, gumawa na siya ng paraan para magkabati kayo. Amen? Sino dito nauuna makipagbati sa kaaway? Wow, salute! Diba? Ang hirap kaya nun, diba? Pero here's the catch. Si Lord, hindi lang siya basta nakipagbati sa'yo. 'Di ba? Pero nakipagbati rin siya para tawagin kang anak. Grabe po si Lord. And sabi po sa John 1 verse 12 to 13, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Yung ginawa ni Jesus Christ, it saved you from being God's enemies. Ayaw po natin maging kaaway si Lord. Amen. And God made sure that through Jesus, pwede kanyang tawaging anak. From enemies to children. At kapag anak ka po ng Diyos, grabe. Diba? Tignan natin sa Romans 8 verse 14 to 17. Sabi dito, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. Amen. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Alam niyo po, sobrang tindi ng ginawa ni Jesus Christ that you can now call Him Abba, Father. Pwede mo na siyang tawaging tatay. Kaya naniniwala po ako, wala pong fatherless dito. Amen. If you have faith in Jesus Christ, hindi ka ulila. Meron kang tatay. Amen? So para sa'yo na tumanggap kay Kristo at naniniwala sa Kanya, binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil anak ka, tagapagmana ka pa. Kaya pala hindi lahat ay anak ng Diyos. Yung may Jesus lang. Tignan mo yung katabi mo kung mukhang anak. Ay! Mukha bang anak? Pero alam niyo po, kung nandito ka ngayon at hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ, it's not too late. God is calling you today. Amen? Ayan. So sabihin mo ulit sa katabi mo, tawag ka ni Lord. Amen? So imbis na kaaway tayo ng Diyos at hindi tayo makakalapit, He now gave us an access granted through Jesus Christ. Pwede ka nang dumiretso kay Lord. Hindi mo na kailangan dumaan sa kahit sinong santo. Diba? Hindi mo na kailangan na, Saint Emil, please pray for us. Diba? Saint Daniel, please pray for us. Hindi na, diba? Pwede mo nang sabihin, Jesus, gusto kitang kausap. Amen? Jesus, ito po yung nararamdaman ko. Jesus, may kaaway ako. Pwede na. Diba? Ganun ka-powerful ang good news from enemies to children, from who you to I love you. Diba? Yes, sige nga, sa lahat ng mahal ni Lord, magsabi ng amen? Amen. Okay, ganun po ka-powerful ang gospel. Ganun po ka-powerful ang ginawa ni Jesus. And number 2, what Jesus did was so powerful that it brought you from darkness to light. Amen? Mula sa kadiliman, papunta sa liwanag.
Naranasan nyo na bang pigilan yung sarili nyong gawin yung alam nyong mali? Pero hindi nyo mapigilan yung sarili nyo. Nagsastruggle kayo sa sin, nagsastruggle kayo, tinitiis nyo naman, ayaw nyo naman gawin, pero para bang merong something in nyo na hindi nyo mapigilan, nagagawa nyo pa rin yung mali. Okay? Ako, nararanasan ko yan. Di ba? Yung gusto ko nang pumayat, pero ang sarap kasi ng samgyup. Di ba? Alam nyo ba na si Apostle Paul naranasan din yun? Hindi yung samgyup pa. Hindi yun. Pero naranasan niya rin mag-struggle. Di ba? Sa Romans 7 verse 18 to 24, Tagalog natin basahin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. No? Sinasabi ni Paul, yung ayaw kong gawin, ginagawa ko. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Diba? Verse 20, kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos, pero na may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Parang nagrarap si Paul, no? Okay? Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Okay, so si Paul, pinapaliwanag ni Paul na tayo po ay may sinful nature. Talaga pong likas sa tao ang kasalanan, ang pagiging makasalanan. Wala tayong pwedeng gawin na mag-isa para magbago. Naiintindihan niyo po ba? Okay? Hindi po natin kayang magbago ng mag-isa. Ang kalagayan ng tao po ay sobrang dumi na hindi niya kayang linisin ang sarili niya. Kaya pala sabi ni Paul, kahit na gano'n, nagsastruggle ako, pero parang may sumisipang konti. Diba? Parang minsan yung term namin dyan, lumalabas yung sungay ko. Diba? Okay? Ang kalagayan ng tao, ganun. And imagine sa mundo natin ngayon, merong mga Kristiyano, andyan nga kayo Christians. Diba? Merong mga Kristiyano sa mundo ngayon. Ang daming ang churches ngayon. Pero bakit ang taas pa rin ng krimen? Bakit ang gulo pa rin ng mundo? Sa bahay nyo pa nga lang, nandun ka, Christian ka, sabi mo, pero ang gulo ng bahay nyo. Diba? Marami pa rin nag-i-exist na crime. Now, imagine a world without Jesus. Imagine a world kung saan walang nagbabago kasi walang may kayang magbago. Napaka-chaotic, napakagulo. Diba? Ngayon pa nga lang, medyo naguguluhan na tayo . Diba? Pero binabago tayo ni Lord. Pero paano na lang kung wala? Walang magbabawal sa'yo, tuloy-tuloy yung kasalanan mo, parang normal lang, tuloy-tuloy din yung sumpa na papasok sa'yo. There's no safe place. Kaya nga sa verse 24, ang sabi ni Paul, kawawa naman ako. Sabi niya, kawawa naman ako, what a wretched man I am. Sabi niya, okay, sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? You see, ang buhay natin ng walang Kristo ay buhay na nasa kadiliman. Walang pag-asa. Puro kasalanan. At ang buhay na puro kasalanan ay hahantong saan daw? Sa kamatayan. Nasa mundo ka pa lang pero walking dead ka na. Ganon po ang buhay na walang Kristo. Pero mabuti na lang, katulad ng sabi ni Paul in verse 25, salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Okay? Because of what Jesus did, yung buhay na dapat puro kadiliman, nagkaroon ngayon ng liwanag. Amen? Nagkaroon ngayon ng pag-asa. Okay, nakikita nyo na ba yung gaano ka-powerful yung ginawa ni Jesus? Okay? Kaya alam nyo, tuwing may nakikita kayong makasalanan, alam nyo, tignan nyo sila ng may awa. I-offer nyo si Jesus sa kanila. Huwag kayo puro advice. Kahit anong advice nyo dyan, wala kayong magagawa. Kailangan nila si Jesus. Yes. Kailangan nila si Jesus. Okay? Because the only way para makalabas sila sa kadiliman ay si Jesus. You have to share them the gospel. Kaya pala si Paul, hindi niya kinahiya mag-share. Because the gospel is so powerful that it can take people from darkness into light.
Amen. In fact, in Romans 8 verse 1 to 4, ang sabi doon, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the Spirit. Imbis na ikaw at ako ang makondemn to death, binigay ni God si Jesus Christ para yung sin in the flesh ang makondemn. Pinadala niya si Jesus para bigyan tayo ng pag-asa. Amen? Kaya nga si Paul, kung sinabi niya na, what a wretched man I am, kawawa naman ako, tayo pwede natin sabihin na, what a blessed man I am. What a blessed woman I am. Niligtas ako ni Lord. Amen? Amen. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pang mabago. Diba? May kasama pang gigil at kurot yan. Diba? Kaya alam nyo, yung mga kinaiinisan nyo, yung mga kaaway nyo, dalhin nyo sa church. Kailangan nila si Jesus. Amen? Kaya gusto ko, alam niyo yung kanta na, binabago mo ako araw-araw, binabago mo. Diba? Araw-araw talaga tayong binabago ni Lord. Amen? Kaya maging patient kayo sa mga katabi nyo. May konting saltik pa yan, pero babaguhin din ni Lord yan. Amen? Amen. Alright. So kasi dahil sa ginawa ni Jesus, alam nyo, kahit po yung kilala nyo na pinakamasamang ugali, kaya pong baguhin ni Lord. Kaya pag may struggle kayo, kapag may struggle po kayo sa sin, nahihirapan kayo sa kasalanan, patulong kayo sa church. Lapit po kayo sa pastors, lapit kayo sa leaders nyo, lapit kayo sa life group nyo. They will help you. They will pray for you. They will teach you using the Word of God. Pag nag-struggle kayo sa sin, wag lalayo. Dapat lalong lumapit. Okay? Kaya alam niyo po, tama po yung sinasabi lagi ni Pastor Eric, ang pag-amin ay simula ng paggaling. Amin agad kayo. Kasi alam niyo, apart from Jesus, hindi po natin kayang magbago ng totoo. Maybe kaya natin i-cover up, pero hindi pang matagalan. Okay? Kaya alam niyo, yung mga pinakamagagandang testimony ng pagbabago, makikita niyo sa church. Mga binago ni Lord. Di mo alam yung katabi mo dating adik. Di ba? Mukha bang adik yung katabi niyo? Tignan mo nga. Di ba? Pero binago naman pala ni Lord. So, hindi mo alam yung mga nakaraan nila, no? Grabe pala yung testimony nila. Amen? At syempre po, I want to share with you that what Jesus did was so powerful because it has placed you, number 3, from death to life. Mula sa kamatayan, papunta sa buhay. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya alam niyo po, ang dapat na ending natin ay kamatayan. Hindi lang ito yung physical death, pero eternal death. Diba? Opo, kung tayo po ay namatay ng walang Kristo, ang pupuntahan po natin ay impyerno. Yun po ang truth. Ang dami kong naririnig na sasabihin na, ay, di bali nang mapunta akong impyerno kaysa ganito, kaysa ganyan, kaysa kasama kita. Minsan may ganun pa, di ba? Sa impyerno na lang ako kaysa kasama ko yan. Di ba? Nakarinig na ba kayo ng ganong statement? Di ba? Ang daling sabihin kasi hindi nila naiintindihan. Di ba? You know, when you read the Bible, dinescribe nito yung hell bilang fiery lake of burning sulfur. Furnace of fire. There will be weeping and gnashing of teeth. May, anong sa Tagalog nun? Pagngangalit ng ipin. Sobrang iiyak ka habang buhay. May narinig pa ako sa TikTok nun, pinapanood ko, comedian siya. Sabi niya, kung yung ganitong group of people, di ko sasabihin, medyo sensitive. Kung yung ganitong group of people mapupuntang hell, sasama na lang ako, sigurado may party. Sabi niya, ganon. Ay, party pala. Sige. Di ba? Baka nag-aapoy na party. Hindi niya alam. Di ba? So imagine nyo how painful that place is. At kapag nandun ka na, take note, wala na pong alisan. Wala nang second chance dun. Iniisip ng tao, pag namatay ako, kukontratahin kita tala, pag namatay ako, pagdasal mo ako na maraming beses para mapunta akong langit. Pwede ba yun? No. Because ang sabi sa Hebrews, after death comes judgment. Pag namatay ka, judgment.
Kung saan ka pupunta, dun ka pupunta. That's the bitter truth. Dahil sa kasalanan, man's destination is hell. Man's destination is eternal death. Habang buhay na pagkawalay. Diba? Yun yung saglit na maramdaman mong parang ang layo mo kay Lord, parang ang hirap na. Diba? Naranasan nyo na ba yun? Paano pa kapag eternal na? Kaya alam nyo po, ang second chance, hindi tinitake kapag nasa impyerno ka na. Walang ganon. Ang second chance mo ay yung nakilala mo si Kristo. Okay? Gamitin mo, sulitin mo, itama mo. Amen? Pero alam nyo po, sa kabila ng masakit at bitter na truth na yan, merong pong good news. At yun nga yung gospel. Okay? Ito yung ginawa ni Jesus at ito ay sobrang powerful na tinalo niya yung kamatayan. Diba? Nanalo si Jesus over there. Ibig sabihin, kung noon ang destination mo ay impyerno, ngayon may pag-asa ka ng mapuntang langit. Amen? Sino dito gusto mapuntang langit? Sino dito gusto ngayon na? Ay, wala pang may gusto. Diba? Dahil kung ang wages of sin is death, ang gift of God is eternal life. At take note, this is a gift. Walang gift na babayaran mo. Libreng ibinigay sa'yo. Kasi may nagbayad na eh. Si Jesus Christ binayaran na eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na malungkot, Beshi. Ayan. Kasi may pag-asa pala. Amen? Kaya nga, ang sabi din ni Paul in Romans 6 verse 20 to 22, noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano nga ba ang napala ninyo sa dati nyong pamumuhay na ikinahihiya na ninyo ngayon? Ang harsh magsalita ni Paul, no? Ang dulot ng mga iyon ay kamatayan. Pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito ay kabanalan at buhay na walang hanggan. Amen. Grabe no, yung ginawa ni Jesus, ang laki ng binago sa buhay natin at sa future natin. Amen. Kaya pala yung grace niya talagang it changes everything. Amen. Kung noon kaaway tayo ng Diyos, ngayon He is our friend and our Father. Amen? We can go directly to God. We can pray. Kaya alam niyo po, ang manalangin po ay isang privilege. Huwag niyo po itong kaligtaan. Diba? Sino ba tayo para pakinggan ng Diyos? And yet we can pray and call unto Him and He listens. Nakikinig siya. Kaya alam niyo, every time you have a chance to pray, you pray. Because that is a privilege na ibinigay ng Diyos sa'yo through Jesus Christ. Kung noon nasa kadiliman tayo na normal ang kasalanan sa atin at puro sumpa ang wini-welcome natin sa buhay natin, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, nagkaroon tayo ng pag-asa. Binigyan niya tayo ng ilaw at ginawa niya rin tayong ilaw para sa iba. Amen? Hindi ka lang basta receiver of light, pero ngayon ilaw ka na din. Amen? Kaya ngayon, yung dating pamumuhay natin, yung mga kasalanan natin, na sabi nga ni Paul, kinahihiya na natin ngayon kasi nagdudulot ng kamatayan, ngayon ayaw na natin ng ganung buhay. Amen? Ngayon, ang gusto na natin, mabuhay para kay Kristo. Amen? Okay? Sabi sa Romans 8:10, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Imbis na pagkamatay mo ang makita sa iyo yung kasalanan mo dahil sa ginawa ni Jesus, pagharap mo sa Lord, ang nakikita niya ay si Jesus at hindi ikaw. Kaya may eternal life. Kaya ka pala pwedeng magkaroon ng eternal life. Kasi ang isang makasalanan na katulad natin ay nagkaroon ng pag-asang makasama ang isang perfect and holy God. That is the power of the gospel. Okay? Kaya alam niyo po, hindi natin ikakahiya ang gospel. Amen? No matter how many rejections you receive, share the gospel. Kasi lahat po ng tao, kailangan nila si Jesus. Everyone needs to hear the gospel. Ang gospel po, tandaan nyo, ay hindi chismis na nakakahiya. Ang chismis nakakahiya. Pero ang gospel, hindi chismis yan. Ang gospel ay katotohanan na may dalang matinding kapangyarihan. Amen? When you share the gospel, you share it with confidence. Did you know that Jesus loves you and Jesus died for you? And Jesus rose again from the dead for you. Diba? Kapag inayawan ka, kapag pinagtawanan ka, hindi ikaw ang nawalan.
In 1 Corinthians 1:18, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak, ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Tinatawanan nila ang gospel, hindi nila sineseryoso ang ginawa ni Jesus. Foolishness ito sa kanila dahil sila yung mga napapahamak. Pero para sa atin na naliligtas, ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero it doesn't mean na kapag tinanggihan ka ng isa, titigilan mo na. Sharean mo pa din. Maybe one day, di ba, maintindihan nila. Kasi kailangan din nila si Jesus. Kaya nga ang tawag ni Paul doon, meron siyang obligation to the Jews and non-Jews, to the Greeks and both alike. Sabi niya, di ba? I am not ashamed of the gospel because it is the power of God. Kaya meron siyang obligasyon. Okay? They also need to become children of God. They also need to be taken out of darkness and placed from death to life. Amen. Kaya, alam niyo, gusto ko pong i-end to sa 1 Corinthians 15 verse 1-4. Sabi dito, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Naiintindihan po ba natin ang gospel? Do you now understand what Jesus did? Ang gospel po ang kailangang marinig ng tao. Hindi ko alam kung ba't pinag-aawayan nila kung may tuhod ba ang Diyos, pero hindi po yun ang importanteng malaman nila. Okay, hindi ko alam kung bakit nagdedebate sila sa mga ganung bagay, pero ang kailangan nilang maintindihan ay yung gospel. Amen? When you understand the gospel, pag nag-sink in sa inyo, magbabago po ang perspective nyo. Magbabago po ang buhay nyo. Kaya every time there's an opportunity na mas makilala pa si Jesus, i-grab po ninyo. Remain in Jesus. Stay in your church. Love your church. Because they will help you. They will teach you. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Amen? Yung ginawa ni Jesus Christ, hindi lang yung story na nakakaiyak. Di ba? Minsan kasi nakikita mo yung mga tao, no, manonood pa ng Passion of the Christ, ginawang movie. Tapos pag manonood ng Passion of the Christ, pag pinapalo na si Jesus, tsaka pinapako, umiiyak. Minsan magtatakip, ayoko makita. Di ba minsan ganon? Pag nanonood ng Passion of the Christ, pero mukot-mukot mo, pagkatapos manood, ayun, namumuhay sa kasalanan ulit. Ginawang movie, yung ginawa ni Jesus Christ, pero hello, this is not a movie. Ito po ay tunay na buhay. Ito po ay totoong ginawa ni Jesus. What Jesus did for you and me is not a movie na iiyakan mo habang kumakain ka ng popcorn. The gospel is true. Jesus died for you and me. Amen. What Jesus did was so powerful that it turned us from enemies to children of God. From darkness to light and from death to life. Kaya church, ang challenge ko po sa inyo, balikan nyo kung ano yung ginawa ni Jesus. Tignan natin. Alam nyo, pag naintindihan nyo yung ginawa ni Jesus for you and me, hindi na kayo kailangan itulak ng leader nyo para mag-share. I-share nyo. Para kayo nakakuha ng libreng tinapay, tapos sasabihin mo sa katabi mo, uy, may libreng tinapay dun. Punta ka dun. Kailangan confident po tayo. Katulad ng kanta natin kanina, our God is mighty to save. Diba? Sobrang mighty niya to save. Kaya hindi po natin ikakahiya ang gospel. Amen?